ito, baksak natin. Actual testing tayo dito. So 25 yung setting natin dito para biglayin na natin kagad yung ating inverter kung kakayanin nga ba talaga. Welcome back idol mga kasolar, andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. So what's up mga idol, magandang araw sa inyo, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga solid na viewers, sa ating mga solid na manonood. So medyo matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng video mga idol dahil medyo busy tayo, marami tayong mga inaasikaso. So ito, ang topic natin ngayon is kung kakayanin ba ng 1 kilowatt na toroidal inverter ang aircon na 0.7 horsepower. So ito yung tatalakayin natin ngayong dito sa ating video ngayon mga idol, no? Kasi gusto kong gawan to ng video actually last month pa sana ito, kaya lang wala tayong pagkakataon na makakuha ng ganitong klaseng inverter, no? 1 kilowatt. So mayroon ngang nag-inquire sa atin mga idol last 2 months ago na nagtatanong siya kung anong aparato or solar aparato ang kakayanin yung kanyang load na aircon lang. So yung aircon niya is 0.5 horsepower na non-inverter type na aircon. So window type yon. So yun lang yung gusto niya paganahin, aircon lang. So ang in-advise ko sa kanya is 1 kilowatt na inverter which is toroidal. No? So hindi na tayo magme-mention ng brand. So ang sinabi ko sa kanya 1 kilowatt toroidal na inverter pero 24 volts. So medyo nagkaroon kami ng pagtatalo. Ang sabi niya, marami siyang mga napag-inquirean na solar which is 1 kilowatt lang din yung kanya mga napapanood. Bakit parang ang layo ng presyo? Dun sa binigay kong presyo sa kanya. So ang napapanood niya kasi, mga idol, sinend niya sa akin yung isang pinag-inquire niya, sinend niya sa akin yung example ng aparato. So medyo malayo daw yung presyo ng ng binigay ko at yung pinag-inquire niya, no. So itong aparato kasi natin na ito is toroidal, mga idol, no. So malaking pagkakaiba yan doon sa inverter na yung parang pa-rectangle na ganyan, no, yung pahaba na medyo maliit. So kaya ito, ang pinopoint ko dito, hindi nga tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng toroidal last 2 months para na-demo ko sana sa kanya, naipakita ko sana sa kanya kung ano yung pagkakaiba, no. So medyo close-minded na siya dahil nga parang nagdalawang isip na siya mga idol dahil yung presyo malayo So ito, i-demo natin ngayon kung kakayanin ba ng 1 kilowatt 24 volts na toroidal natin na paanda rin yung ating aircon, no. 0.7 yung magiging demo natin dito, pero yung in-inquire sa atin is 0.5 horsepower lang yung in-inquire niya. And then syempre gagamit tayo dito ng baterya na 24 volts din. Syempre LiPo4 yan, 100 Ah lang yung ating gagamitin. Para sa mga hindi pa nakapanood ng video natin kung paano natin binuo itong 100 Ah, ilalagay ko dito mga idol yung link natin kung paano ko ginawa, no. Ito na mga idol, no, i-demo na natin yan. So hindi tayo dito, hindi tayo magka-cut dito para makita nyo yung actual na gagawin natin. So ito yung ating inverter, 1 kilowatt yan, yung ating baterya, yung ating aircon, no. So take note mga idol, 24 volts setup ito. So i-set up lang natin yung battery na para ma-testing natin. So paalala lang nga pala mga idol sa mga nanonood, sa mga nagdi-DIY, sa mga nag-aaral, huwag nyong gagayahin ito, no, for demonstration purposes lang only. Na wala tayong mga safety devices dahil pang demo nga lang.
So ito yung ating saksakan ng ating aircon. I-on muna natin yung inverter. Ayan, so meron na tayong power ng ating inverter mga idol. So sasaksak na natin yung ating aircon. Baka sabihin na naman kasi nila, ibang saksakan yan. Ito, saksak natin. Ayan, so nag-power up yung ating aircon. Yun natin. Fan lang muna natin ng ilang minutes, kahit 1 minute lang or 2 minutes. So meron din tayo ditong clamp para ma-testing natin or makita natin yung discharge mamaya. So DC clamp ito mga idol. Makikita natin kung ilan yung dini-discharge natin dito sa baterya para actual tayo. Actual testing tayo dito. So ang gamit natin dito mga idol is 0.7 na window type ng aircon, non-inverter ito. Inverter grade nakalagay pero ano lang naman yan eh, hindi naman yan totally inverter type talaga eh. So magse-set tayo dito mga idol ng 25. Ayan, so 25 yung setting natin dito para biglayin na natin kagad yung ating inverter kung kakayanin nga ba talaga. So pwede na yan, saglit lang. Magte-testing lang naman tayo eh. So dito, kung hindi kakayanin ng ating inverter, magsa-shutdown lang naman to, no? Or yung ating battery. So testingin natin, mag-on na tayo. Ayan. Okay. So mandar na. Mandar na yung ating compressor mga idol. Ito na. Mandar na. So makikita nyo naman yung ating inverter hindi umiyak, hindi nag-cut or hindi nag-alarm. So ito mga idol, nagpapandar tayo ng aircon gamit ang 24 volts na solar setup, 1 kilowatt. Ilapit mo para marinig na maandar yung compressor. Ayan. So ito lang yung ating battery at saka inverter mga idol. 1 kilowatt, 24 volts, 100 Ah. Papakita natin ngayon kung ilan yung reading natin, i-actual natin. Alagay natin sa amperyahe. So testingin natin kung ilan yung ating discharge. Ayan o. So nagdi-discharge tayo ng 21 ampere. So isa pa. Hindi lang tayo magte-test dyan. So dahil naka JK BMS yung gamit natin dito sa ating baterya. So papakita rin natin sa mga idol sa application natin. So ito yung ating application ng ating JK BMS. So dito tayo sa 24 volts, 105 Ah. Ayan. So ngayon mga idol, nagdi-discharge tayo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, 21 ampere. Di-discharge tayo, 500 watts. Ayan o. 21.1 ampere yung discharge natin. And then running tayo ng 500 watts. Yung battery natin 100 Ah. So ayan mga idol yung natin, yung data natin. So legit yan para makita nyo na kayang-kaya ng 1 kilowatt inverter basta yung paggaganahin nyo is gaya nga nang nag-inquire sa atin, aircon lang, wala nang iba. As in, aircon lang yung paggaganahin natin. So dito kasi hindi lang naman to basta 1 kilowatt na inverter. So papaliwanag natin yan mamaya. So bakit ko nga ba nire-recommend na ganitong klaseng inverter toroidal type ang sinabi ko sa kanyang klaseng load?
So dito kasi mga idol, kapag sinabing toroidal, matik yan. Meron yan 3 times surge power. So capable ang mga toroidal na inverter na maglabas ng or makapag-support ng 3 times na surge power, no. So yung kanyang aircon na paggaganahin ay tiyak nakakayanin na mapaandar ng inverter. Pero syempre, magdedepende yan sa gagamitin yung baterya, lalong-lalo na dun sa kanyang BMS. So dapat supported din ng BMS yung surge power ng load nyo, lalo na dun sa aircon, no, kung aircon lang. So kung 1 kilowatt, mayroon siyang surge na times 3 surge. So ibig sabihin nun, nasa 3 kilowatt yung surge niya for limited time lang. So saglit lang yon mga idol. So dapat yung BMS na gamit nyo ay kayang suportahan yung surge ng inverter para hindi kayo magka-problema. Okay, so yun yung sikreto doon sa ganitong klaseng setup kapag toroidal. Kasi siyempre in-rush current yan, mabilis yung current na hihingiin ng load na aircon. So dapat supported yan ng BMS na gamit ng inyong baterya. So dapat computed dyan. Sa mga computation ng mga ganyang klase, so meron tayong mga video dyan na nagawa na. So kalkalin nyo na lang mga idol. So ito, magkakaroon din ako ng gagawa rin ako ng power station ko na 1 kilowatt siguro pagkatapos na ng summer, no. So gagawa tayo ng gagawa tayo ng video regarding dyan. Gagawa tayo ng power station na 1 kilowatt para magamit natin itong baterya natin na 100 Ah 24 volts. So yun lang, I hope nagkaroon kayo ng idea dito sa video natin na ito mga idol, at nagkaroon ng linaw sa mga katanungan, no. So I hope nanonood dito sa ating video yung nag-inquire sa atin last month. So I hope idol nakahanap ka ng maayos na aparato ng solar na makakapagpagana dyan sa aircon mo. So ito, gagawin na naman natin, i-overtime na naman natin para may padala na naman. Okay, so yun lang mga idol. Siya nga pala, nais kong batiin yung mga ating mga new members dito sa ating YouTube channel, at syempre sa ating mga bagong subscribers, welcome kayong matuto dito sa ating YouTube channel. I hope supportahan niyo ang ating mga upcoming videos, at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating video ay inaanyahan kitang mag-subscribe na mga idol. Okay, so yun lang. God bless sa ating lahat, and then more power po sa ating mga DIYers. So kung proud kang DIYer, paki-comment naman dyan sa ibaba, proud DIYer. Okay?